Good morning. So 1:52 AM in the morning. Madaling araw guys, mag-alas 2. So isang mahabang biyahe tayo ngayon guys. Long ride natin ngayon is Bicol. Yan, pa-south tayo, Bicol naman. Whew! Tayo guys. Almost 14 hours to yung sa maps, pero syempre sa atin mas matagal. May mga hintuan, kain, ganyan, pahinga. So guys, nandito pa lang tayo sa kakalagpas pa lang natin ang Laya. So guys, sana yon maging safe yung biyahe natin ngayon. Sa total is napakahaba talaga nito. Nasa 560 plus kilometers siya. So babakbakin talaga natin. So good boy Moon. So update ko kayo guys kung saan yung unang stopover namin. Nakakantok pala pag ganitong oras ka umalis talaga. Kasi nga naman, isipin mo, oras pala alas 3 na, sa daan ka na. Parang grabe ang bilis ang biyahe namin, alas 3 kasi umalis kami sa bahay. Anong oras na? Baka 1:40 na yata, no? Basta mag-aalas 2. Dapat 1 kami aalis, kaso grabe, napuyat kami, hindi kami nakatulog ng maayos. Ayan o guys, oo, diba? Gaguide siya, ang galing. Thank you kuya, shoutout sa'yo. Yeah, buhat niya, hindi ko na siya inalisan kasi kabisado niya to eh. Feel ko taga dito lang si kuya. O syempre, para safe tayo, sundan natin siya. Kanina pa namin siya nakasabayan. So, doon sa may stoplight kami talaga nagkasabay. Sabi ko, kabisado niya yung lubak, kung lalaki ng lubak doon, no? Ingat sa'yo kuya, ride safe always. Salamat sa pagiging, sa pag-guide sa amin. Valenzuela na tayo, pero grabe, hitik din pala yung lubak dito. Sunod-sunod talaga yung lubak. Totoo nga, nasa hula, pagpapuntaan ng Bicol, malubak. Grabe, ang lalalim ng lubak dito. Grabe, pag nasa malapit na tayo na Valenzuela, tapos sa Metro Manila, madami talagang sasakyan. Grabe, first time, kaya medyo talagang dahan-dahan lang tayo, nangangapa tayo syempre. First time natin mag-south eh. Usually, panay tayo north. Ito, south to. Pero grabe yung lubak sa south. Unlimited. What's up guys? First time natin dumaan dito sa EDSA. Patay na natin yung natin. Grabe pala dito. Kailangan nalisto ko talaga sandamakmak yung stoplight pagka papunta tayo ng Manila eh, no? Alisto ka na sa stoplight. Alisto ka pa dapat sa lubak. Diyos ka. Okay guys, ang aga natin dito. Time check, alas 4 na madaling araw. Nandito tayo sa EDSA. Hindi na tayo pwede umuwi. Malayo na, pero malayo pa talaga. Sobrang layo pa natin. So guys, update ko na lang ulit kayo kung saan kami gigilid. Nandito na tayo sa Muntinlupa. Grabe yung dinagdaanan natin sa Manila, sa EDSA. Ayoko nang umulit. Okay na tong south ko na to. Sulit na yung south ko na to. Doon muna ako sa north maglalagi. Grabe. Manila pa lang nalagpasan natin. Sumait na yung katawan ko. Mahirap talaga pag di mo kabisado yung isang lugar. Talagang mangangapa ka. Ilang beses kami ligaw-ligaw ni Nikki. Yung maps kasi namin naglo-loading. Nawawalan ng internet. So late na na-update yung daan na doon pala kami dadaan. Yun ang problema namin. Hopefully, sana pag umuwi kami, hindi ganito. Ay, nako, Diyos ka. So guys, guminto lang tayo saglit sa 7-Eleven para magkape. Grabe. Kape lang saglit, tapos throttle ulit. Ayan 10 hours and 34 minutes pa tayo guys bago makarating. Pero syempre, hindi yan totoo. Abot tayo ng 12 hours yan. So, nandito na tayo. Ayun, makikita nyo dito yung San Pedro. Yung manok ni San Pedro. Ayan na. So, dapat talaga, target lang namin, Maghuhulugan Falls lang kami dapat. Kaso, may bagong 7-Eleven dun sa, sa Kamalig Bypass Road. Bagong bukas, baka may sale. Puntahan natin. Pass out na tayo. Sagarin na natin yung south. Bali, ang natin yan,
gabi na tayo, syempre di na tayo makaalibot, gabi na yun eh. Kinabukasan tayo gagala, bali 2 days tayo doon. Nagpabook tayo sa hotel ng 36 hours. So yun lang guys, update ko ulit kayo later. Mahaba pang bakbaan to. Daanan pa natin yung Santa Rosa, Binyan, Calamba, San Pablo, yan, malayo pa. Bago natin daanan yung Quezon, yung Atinoman, yung bituang manok na tinatawag. Grabe. 7:30 pa lang. Time check. 9 hours pa na biyahe. Ganda ng bundok na yan, oh. Ay, may mayon. Uwi na tayo. Guys, ayun na yung bundok kanina, guys, oh. Ayun, nandito na tayo sa Tayabas, Quezon. So, binabaybay natin yung Tayabas Bypass Road. So, another bypass road na naman tayo. Grabe. Layo, men. 7 hours and 30 minutes pa tayo mahigit. Gravity. Yung paa ko sumasakit na. Yung wet po ko din. Mas nakakapagod to kaysa North Loop. Mas nakakapagod yung South. No? Para sa amin, mas nakakapagod tong South kahit hindi pa namin natatapos. So, grabe talaga. So, doon pala tayo dadaan sa Atinoman Old Zigzag Road, yung kilalang bituang manok. So, ilang pang lubak yung dadaanan natin bago natin marating mismo yung Kamalig Bypass Road. Sumakit na yata ang aking tuhod. Puro bypass road yung nadadaanan natin. Pero may iwasan tayo isang bypass road paglagpas natin ng Atinoman, yung Bumaka Bypass Road. Ayun. So, kasi sabi nila matarik daw yun eh. Pero, syempre, sinigi kasi may pagkataon siya sa matatarik talaga. So, yung pauwi natin, nahanapan natin yung daan na hindi matarik. May nakita naman ako sa mapa, na hindi matarik. So, doon tayo dadaan. Siguro yung pinaka-main road, yung mga city siguro. Kasi nadaanan talaga namin kanina, unlimited tarik eh. Kung gusto nyo mag-Bicol, siguraduhin nyo lang na malakas yung loob nyo, malakas yung katawan nyo, no? Lalo na kami, solo lang kami, dalawa lang kami, magjowa. Diba? Ewan ko ano pumasok sa isip namin, ba't pumunta kami dito? Parang sa daan, nag-aaway na kami. Pero, syempre, nandyan na yan. Na-set na kasi natin eh. So, hopefully, marating na lang natin ng safe at mayari natin tong south ng safe. Papunta sa, babalik ng north. Grabe. Ano lang, siguro dahil hindi kami sanay sa city, sa Metro Manila, nakaligaw-ligaw kami, tas yung signal kasi namin nawawala talaga. Kailang U-turn kami. Pero siguro nakakapanibago kasi pag nagmomotor ka talaga, madadaanan mo yung dalawang klase ng daan. Daan na wala ang kasama, daan na marami kang kasama. So guys, papunta na tayo ng Bitukang Manok. So as you can see, traffic sa kabila. Muyo ko pa si tatay ah. Ang tindi ng traffic pababa pala oh. So, meron kasi isa dito, palabas din galing yan siguro dito sa Diversion Road. So, dito tayo sa Atimonan, Bituang Manok tayo. May mga kainan pala dito eh, pero doon na tayo kumain, no? Ayan o, Quezon Protective Landscape. So guys, entering na tayo ng Old Zigzag Road. Doon tayo sa taas. Magpipicture tayo dito pa uwi. Dito tayo magpipicture oh. Dito pa uwi. Grabe guys, bito ka. Oo.
Walang dawal? Gusto mong gumilid? Diretso ko lang. Dito. Picture lang tayo. Yan, okay na yan. Kita naman eh. Kasi daan to eh. Dito na natin makikita yung sirena ng Atimonan. Nabubulol na. Oh, ang ganda. Tingnan mo. Dito na natin makikita guys yung sirena ng Atimonan. Dana. I hate you ha. Ganda oh. Ay, ayun ba? Lumagpas tayo. May nakaharang kasi. Ayun ay sirena ng Atimonan. So, ikot tayo kasi nakaharang yung truck. So guys, picture tayo dito sa, syempre, sirena ng Atimonan. Pwedeng wala tayong photo ops dito ah. Narangan kasi ng truck. Yun! Yan guys, so yung sirena ng Atimonan. Ganda. Kaso may mga saka din na lubak lang naman. Ganda no? Parang nadaanan din natin yung ano ng Ilocos. No? Oo nga, hindi yung itsura ng Ilocos na nadaan din natin. Oh, ang ganda dito, man. Kaso malubak. Welcome to Gumaka. Gumaan na tayo guys. Guys, dito tayo ngayon sa Gumaka Bypass Road. So, ito yung mga nakikita ko dun na mga sinashare nila na delikado daw tundaan itong bypass road na to eh. Para sa mga truck, mga lumang kotse, ganyan. So madadaan na lang kayo dito, doble ingat lang. So tayo, syempre, double ingat din. Syempre, baguhan lang din, dayuhan, di ba? Matarik daw kasi yung daan dito, tapos yung biglang liko, ganyan. Ganda naman ng view eh, kaso ano, ito yung sinasabi nila ng delikado, itong ahon na to. Lubak! Dire-diretso ka dito pagka wala ang preno pala, no? Sasadsad ka talaga, ayan, no? Ito pala yung delikado dito. Ang haba ng pababa niya. Kaya nga, namemreno ka ako. Nilalaro ko nga lang ngayon. Ang haba. So, what's up guys? So, nandito na tayo sa Gateway to Bicolondia, Camarines Norte Province. So, grabe. Basa kami ng ulan, no? Ayun, no? Basa yung puwet ko. Basa si Nikki. Basa. Basa yung cellphone namin. Grabe. Ilang oras pa tayo, guys, oh. Onju Hotel. Wala ang hina ng signal dito. Ano? Basa. So, ubad muna tayo ng gloves kasi lalamigin yung kamay natin, manlalata. Oh, basa! Oh, basa yung wet pack ko. Picture lang tayo niyan, guys. Tapos, larga na ulit kasi ang layo pa ng biyahe natin. Hi, guys! Napakalayo mo! So guys, update namin ulit kayo. Magdikit tayo sticker dito. Ang dami na dikit to. Yan, kitang-kita yan. Purple. Dikit tayo ng sticker, guys. Yan. I mean, shoutout Honda EDB. Hey. Ayun o, Honda EDB United PH. Yan o, best natin. So guys, malayo na pero malayo pa tayo sa kakatotohanan. Tingnan nyo, oh. 4 hours and 48 minutes pa. Almost 5 hours pa bago tayo makarating ng tuluyan dun sa tutuluyan natin.
So, tutuloy tayo sa Onju Hotel. So, ito na yung tunay na laban. Pinalaglag pa sa bibig ko. Ito na yung tunay na bakbakan ng lubak din. So, guys, yan na. Camarines Norte na tayo. Excited ka pa, ha? Ano ka ngayon? Ano yung memories mo sa Bicol? Muntik na din kami maging memory. Tik na din kaming maging memories eh. Dahil sa mga overtake na yan. Oh, big bike man. Sana all. So guys, sakto 4 hours pa. 164 kilometers pa. Ano ay pa ginagawang daan. Pero dito banda sa Camarines Sur, kahit papaano, nakakahataw tayo. Hindi kagaya dun sa Quezon, tsaka bandang Norte. May mga lubak dito, pero kahit papaano naman, hindi siya ganun kalala. So kahit papaano nakakahataw tayo. Ganito pa rin dinadaanan natin, walang katapusang lubak. Walang katapusang ginagawang daan. Ang dami ginagawang daan dito. Tapos sobrang lubak talaga. Yan. Guys, nandito pa rin tayo sa Camarines Norte. Grabe, 2 hours pa. Layo pa. Malayo na. Pero malayo pa. 2 hours pa. 2 hours away pa tayo, guys. So, dito tayo pinadadaan ni Maps eh. 32 minutes slower daw kasi doon. So, guys, order tayo ng for dinner natin. So, nag-drive thru tayo sa McDo. Grabe, para pagdating natin dun sa tutuluyan natin, kakain na lang. So, guys, dito tayo mismo sa Albay, Legazpi. Dana, yung daan, hindi na yata daan ng sasakyan to, daan na ng pan-dinosaur to. Grabe yun, lupa. Bale, punta tayong 7-Eleven, Bypass Road. So, ito yung mayan guys, oh. Yun, paglabas natin sa Onju Hotel, ito yung view. Yan, o, diba? Mabuting tao kami kasi kanina pa siya nagpaita sa amin. So, hindi lang kami nakapag-video kasi kagigising lang talaga namin, lumabas agad kami. Oh, ang ganda, ang ganda. Worth it naman yung biyahe namin na 18 hours kahit na nababad trip na kami kahapon.